Bibili siya ng mga bagong panty at bra. Iyon ang plano ni Arabella kapag sumahad siya. Kailangan niya iyon para hindi masabi ng amo niya na maski panty at bra ay wala siyang pambili. Sa ugali ni Sir Drake, ay hindi malabo na sabihin nito ang mga bagay na iyon sa kanya. Pinagpag niya ang luma niyang tuwalya na naiwan niya sa pool. Mabuti at hindi naisipan na itapon ito ang amo niya. Ano kaya ang nakain ni Sir Drake? Bakit hindi siya nito pinagalitan at sinigawan? Nakapagtataka talaga. Arabella ko. Inirapan niya si Renz, na kararating lang. Nakangiti na nilapag nito ang gulay sa mesa. Bakit araw-araw kang maganda, Arabella? Lalo tuloy akong nahuhulog sayo. Hirit pa ni Renz. Alam mo, Renz, tigilan mo ako sa kabobola mo, hindi ako tatablan yan, no? Pakli ni Arabella na tinawanan lang ng binata. Sinama niya si Renz ng tingin nang maalala ang nangyari kagabi. Lumapit siya rito, at mahinang nagsalita. Ang sabi mo sa akin wala nang gumagamit ng swimming pool, bakit ginamit ni Sir Drake kagabi? Muntik pa tuloy akong mapahamak. Bumakas ang gulat sa mukha ni Renz. Talaga ginamit ni Sir Drake ang pool. Hinimas-himas ni Renz ang baba, na tila nag-iisip. Matagal nang hindi nagagamit ang pool, sigurado ako sa bagay na iyon. Napakamot na lang siya sa pisngi. Pasensya ka na, Arabella. Promise, totoo ang sinabi ko na hindi na nagagamit ang pool, hindi naman kita ipapahamak, aasawahin pa kita balang araw eh. Hampasin na kaya niya ng kaldero si Renz sa ulo para matauhan. Nakaalis na si Renz. May gagawin daw ito kaya hindi na mahihintay ang niluluto niya. Napatayo si Arabella sa gulat, nang may malaking kahon ang bumagsak sa harapan niya. Napalunok siya nang makita ang walang emosyon, na mukha ng amo niya. Teka, hindi kaya ngayon na siya nito pagagalitin. Prepare yourself tomorrow, sasama ka sa akin. Seryosong sabi ni Drake, bago naglakad paalis. Nagsimulang pagpawisan ang noo ni Arabella. Saan sila pupunta? Saan siya dadalhin nito? Hindi kaya inipon lang nito ang galit, at inis sa kanya dahil may balak na itong itapon siya sa ilog. Sir, wag po, hindi pa siya pwedeng mamatay. Marami pa siyang mga bagay na dapat magawa. Marami pa siyang pangarap para sa pamilya niya. Huminto ang binata sa paghakbang, at humarap sa kanya. Sir, hindi naman po solusyon ang pagpatay. Paano na ang nanay niya? Ang mga kapatid niya? Nagsisimula pa lang siya sa mga plano niya, tapos ganito agad ang mangyayari sa kanya. What are you talking about, Arabella? Halata ang pagkairita sa mukha ni Sir Drake, nang lumapit sa kanya. Tumingala si Arabella sa amo. Di mo ako itatapon sa ilog. Napaatras siya nang mas lumapit ang amo niya sa kanya. Biglang nagbago ang aura nito. Nakakatakot, at napakadilim na tila anumang sandali, ay handang pumatay. You're going with me tomorrow, because I need a servant, at ang laman ng kahon na iyan ang isusuot mo. Saglit na tumingin ang binata sa kahon. Nakahinga si Arabella ng maluwag. Kung ano-ano na lang ang naiisip niya. Masisisi ba siya? Halos puro kasamaan, ang pinapakita ng amo niya sa kanya. Yumuko ang binata, at diretso na tumingin sa mga mata niya. Huwag mo akong igaya sa mga katulad mong hampas lupa, Arabella. Kahit kailan, hindi ako magiging isang mamamatay tao. Madiin na wika ni Drake, bago siya iniwan. Nagyuko siya ng ulo. Nadamay na naman ang pagiging hampas lupa niya. Palagi na lang. Bumuga siya ng hangin, at napahawak sa tuhod, na nanginginig na pala nang hindi niya namamalayan. Kahit ang katawan niya, ay may sarili ng takot para sa amo niya. Kailan kaya marirealize ni Sir Drake, na hindi lahat ng tao ay pare-pareho? Nilalamig si Arabella, at masama ang pakiramdam. Habang naghahain siya, ay panay pa rin ang hila niya sa palda pababa. Mas lalo siyang nilalamig, dahil sa ikli ng suot niya. Matapos maghain ay muli siyang bumalik sa kusina, at pilit na kumain para makainom ng gamot. Bakit ngayon pa siya nagkasakit, kung kailan aalis sila bukas? Paano na ta ngayon? Sigurado na magagalit na naman si Sir Drake, kapag hindi siya sumama. Ang masaklap ay baka alisin pa siya sa trabaho niya. Dahil sabi nga nito,
madali siyang palitan. Matapos uminom ng gamot, ay tumingin si Arabella sa orasan. Kalahating oras pa ang hihintayin niya, bago magpunta sa dining hall. Nilagay niya ang braso sa mesa, at saka ipinatong doon ang ulo niya. Nang lumipas ang 30 minuto, ay agad na nagpunta siya sa dining hall para maglinis. Tinapos niya muna ang mga dapat niyang gawin, tulad ng ginagawa niya araw-araw, bago pumasok sa kwarto niya. Umawang ang labi ni Arabella, nang makita ang laman ng kahon. Isang dress na kulay puti, na halatang mamahalin, isang pares ng kulay puting heels, at mga accessories sa katawan. Teka, hindi kaya ikaltes ito ni Sir Drake, sa sisihirin niya. Lalong kumirot ang ulo niya sa naisip. Wag naman sana. Baka wala na siyang sahurin ng ilang taon. Halata naman na hindi basta-basta, ang mga bagay na pinapasuot sa kanya. Pero saan naman kaya sila pupunta? Leon ang tanong ni Arabella sa isip bago matulog. Alas 5 pa lang ng umaga, ay gising na si Arabella. Kahit na gusto pa niyang mahiga, at magpahinga. Wala naman kasing sinabi si Sir Drake, kung ano ang eksaktong oras ng pag-alis nila, kaya para sigurado ay enagahan niya ang pagbangon. Mahirap na at baka mapag-alitan na naman siya. Matapos niyang gawin lahat ng trabaho niya, ay naligo na siya at saka nagbihis. Halos ayaw na niyang umalis sa tapat ng salamin. Ang ganda kasi ng suot niya, bagay na bagay sa high heels na suot niya. Sinuot din ni Arabella ang set ng alahas, na tila white gold, pero syempre alam niyang malabo iyon. Sino ba siya para bilhan ng white gold ng amo niya? Isa lang naman siyang hampas lupang katulong. Pero masaya pa rin si Arabella, dahil nakasuot na rin siya ng ganito kagandang dress, at sapatos ngayon. Mahirap lang sila at halos wala pang makain, kaya naman kahit isang bagong damit, ay hindi sila nagkaroon. Puro bigay ng kapitbahay, o galing sa mga simbahan ang mga damit na mayroon sila. Todong ngiti siyang lumabas ng kwarto, pero dahil sa hindi siya sanay sa high heels, ay nawalan siya ng balanse. Akala ni Arabella ay babagsak siya, pero tumama ang mukha niya sa matigas na bagay, bago pa siya bumagsak sa lapag. Nanlaki ang mata niya nang makita ang amo niya, na nakatingin sa kanya. Agad na umayos siya ng tayo, at lumayo rito. Kailangan ni Arabella na dumistansya, dahil mukhang hindi maganda ang mood ng amo niya ngayon. Grabe kasi ang tingin, ng mga mata nito sa kanya ngayon. Matiim, at tila hinahalukay ang pagkatao niya. Hindi niya mapigilan ang sarili, na purihin si Sir Drake ngayon. Para itong prinsipe sa suot na itim na tuxedo. Napakagwapo nito, tapos mabango pa. Sa bagay, palagi naman itong gwapo, at mabango, wala nang bago. Kaso nga lang ay nakakatakot pa rin ang aura nito, sa kabila ng kagwapuhan. Paano ay masama kung tumingin, parang kakain ng tao. Habang nasa loob sila ng mamahaling sasakyan ni Sir Drake, ay panay naman ang hilot ni Arabella sa sentido niya. Sa sobrang sakit ng ulo niya, ay napapapikit siya. Idagdag pa na nilalamig siya, pero mainit naman ang buong katawan niya. Hindi na si Arabella nagtanong, nang makita niya na himinto sila sa isang napakalaking simbahan. Pagkababa nila ay natakot na napaatras siya. Sinong hindi matatakot kung bigla na lang, may mga kalalakihan na pumalibot sa kanila. Nakakatakot, at mukhang mga goons. Nang maunang maglakad ang amo niya, ay sumunod na lang siya. Halos mapang-anga si Arabella sa sobrang ganda ng paligid. Teka, nawala ang amo niya. Magpapanik, nasana siya, nang hawakan siya ng isang magandang babae sa kamay, at inakay siya sa isang upuan, na halos babae lahat ang mga nakaupo. Paglingon niya sa kabilang dako, ay nakita niya ang binatang amo, na wala man lang bakas ng emosyon ang mukha. My God, she's coming. Halos hindi mapakali sa upuan ang katabi niyang babae, habang nakatingin sa likuran. Kasabay ng pagtunog ng musika, ay siya namang pasok ng isang magandang babae na umiiyak. Para siyang nasa fairy tale, at nanunood ng isang masaya at bonggang kasalan. Hindi ko mapigil ang umiyak, kinasal na talaga si Pamela. Umiiyak na nagpahid ng luha ang more ng babae, na katabi ng katabi ni Arabella. Sa pag-uusap ng tatlo, ay halata na kaibigan nila ang kinakasal. Nang matapos ang kasal, ay sa reception naman sila nagpunta. Sumunod lang si Arabella, sa amo niya nang maglakad ito.
Nang huminto ito sa malaking mesa, kung saan nakaupo na ang mga kaibigan nito, ay nakaramdam si Arabella ng hiya. Paano ay bale 7 lalaki ang nakaupo, at kung uupo siya, ay siya lang ang mag-isang babae. Saka hindi niya rin naman sigurado, kung gusto siyang paupuin ng amo niya. Nanlaki ang mata ni Arabella, nang mapansin kung sino ang isa sa nakaupo sa mesa, si Richard. Isa sa sikat na artista, na sobrang iniidolo ng bunso niyang kapatid. Gusto niya sana na makahingi ng autograph, pero baka magalit ang amo niya, at mapahiya lang siya. Tumalikod siya para maghanap ng ibang mauupuan. Mukhang mababait naman ang mga babae na katabi niya kanina, kaya nang makita ni Arabella, na may bakante sa upuan ng mga ito ay lalapit sana siya, pero may pumihil sa kanya. Ano bang ginagawa mo, Arabella? Natigilan si Sir Drake saglit, at tumingin sa braso niya na hawak nito. Paimpol na hinayla ni Arabella ang braso, at nakahinga ng maluwag nang bitiwan siya nito. Maghahanap po ako ng upuan, sir. Sagot niya. Ayon, may nakita na po ako. Masakit sa mata na makita ang katulad mong hampas lupa, na pag-alagala sa paligid, Arabella. Umupo ka sa tabi ko, at ilugar mo ang sarili mo. Maanghang nasabi ng amo niya. Saglit siyang nabigla sa sinabi nito. Nagyuko siya ng ulo. Nanlalabo ang mata ni Arabella, dahil sa pang-iinsulto nito. Ano ba ang masama sa pag-upo sa mesa ng iba? Sinama lang ba siya ng amo niya, para insultuhan? O sinama siya nito, para ipakita kung ano lang siya, at kung gaano siya kababa kumpara sa iba? Pinahid niya ang luha bago umupo sa tabi ni Sir Drake. Napansin ni Arabella na ang bilis niyang maluha ngayon, hindi kaya dahil masama ang pakiramdam niya. Masayang nag-uusap ang mga kaibigan ng amo niya. Hindi niya nagawang batiin pabalik ang ilan, na bumati sa kanya na kaibigan ni Sir Drake. Natatakot kasi siya na kapag bumati siya pabalik, ay may masakit na masabi na naman ang amo niya. Hindi niya rin nagawang kumain, o uminom man lang ng kahit tubig. Nakayuko lang siya habang kinukutkot ang kamay niya. Kahit ang magtaas ng ulo ay hindi niya magawa, dahil sobrang nanliliit siya sa sarili niya baka kaya nasabi iyon ng amo niya, dahil kahit anong ganda ng suot niya, ay umaalingasaw ang kahirapan niya. Tumayo si Arabella para magpunta ng banyo. Sobrang nanginginig na ang katawan niya sa sobrang lamig, isabay pa na napakasakit ng ulo niya, na parang banibiyak, pero agad na naman na pinigil siya sa braso ng amo niya, pero agad din itong napabitaw. Hinaplos ni Arabella ang braso na hinawakan nito, dahil medyo masakit ang pagkahawak nito sa kanya. Magbabanyo lang ako, sir. Tumayo si Sir Drake. We need to go. Congrats again, Alaric. Matapos sabihin iyon ay hinigit ni Drake ang braso niya, at saka siya hinayla paalis. Hindi ni Arabella magawang magreklamo, dahil nanghihina na siya, at tila anumang sandali, ay mawawalan na siya ng lakas. Natatakot din siya sa amo niya, dahil alam niya na galit na naman ito sa kanya. Mukhang nagalit ito sa kanya, kaya nagpa siya ng umuwi. Mas lalo lang tuloy sumakit ang ulo ni Arabella sa naisip. Akala niya ay binitiwan siya nito, pagdating sa parking lot, pero hindi dahil pinagbuksan pa siya ni Sir Drake ng pinto ng sasakyan. Ano kaya ang naki nito? Pagkapasok niya ng sasakyan, ay agad na sumandal siya at pumikit. Gustong-gusto na niyang makabalik sa mansion, at magpahinga. Wala pa siyang kain, at hindi pa siya umiinom ng gamot. Matapos ni Arabella na marinig, ang sinabi ng amo niya kanina ay nawalan siya ng ganang kumain. Sana ay hindi na lang siya nito isinama. Ang sama talaga nito, walang pinipiling lugar, para mang-insulto ng tao. Babait kaya ang amo niya? Ang tanong ay kailan naman kaya? Mukhang malabo yata na mangyari iyon, Leon ang nasa isip ni Arabella, bago siya tuluyang makatulog. Nagmulat si Arabella ng mata, nang huminto ang sasakyan. Nakauwi din sila sa wakas. Mabagal ang kilos na bumaba siya ng sasakyan, ng amo niya. Hindi niya ito nilingon, at tuloy-tuloy na pumasok. Nang muntik siyang mabuwal dahil sa panginginig ng katawan, ay maagap siyang nahawakan ng amo, na nasa likuran na pala niya. Agad na humiwalay siya rito, at naglagay ng distansya sa pagitan nila. Hindi ka na dapat sumama, kung hindi maganda ang pakiramdam mo. Seryosong wika ni Sir Drake. Hindi si Arabella nagsalita, at nagyuko lang ng ulo.
Paano naman ito nalaman na masama ang pakiramdam niya? Use your brain, Arabella. Ganyan ka ba talaga katanga? Sinama kita para may alalay ako, pero ako pa ang nag-adjust dahil sa'yo. Kumaibot-kibot ang labi ni Arabella. Nagsimulang manlabo ang mata niya, dahil sa mga sinabi nito. Bakit parang kasalanan pa niya? Wala naman siyang sinabi na umuwi sila. Hindi niya pinaalam ang kalagayan niya, dahil baka magalit ito. Bakit palagi na lang siyang mali sa paningin nito? Saka lang niya pinakawalan ang luha, nang marinig ang yabag nito palayo. Umiiyak na nagtungo si Arabella sa kusina. Kumain muna siya, bago uminom ng gamot. Nang tatayo na siya para pumasok sa kwarto niya, ay nabuwal siya at bumagsak sa sahig. Hindi na talaga niya kayapang tumayo. Lalo lang sumama ang pakiramdam niya, dahil sa pagkabagsak niya sa matigas na marmol. Pinahid niya ang luha sa mukha, at pilit na tumayo pero wala na talaga siyang lakas. Dam! Tinakpan ni Arabella ang mukha, nang marinig ang boses ng amo niyang binata. Hindi niya gusto na makita nito, ang pag-iyak niya. Hinintay niya na pag-alitan siya nito, o pagsalitaan ng masakit na salita. Pero hindi nangyari iyon. Ang kinagulat niya ay ang sunod nitong ginawa. Binuhat siya ni Sir Drake. Dahil sa gulat, at takot na baka ibagsak siya nito, ay kinawit ni Arabella ang kamay sa batok nito. Maganda na iyong sigurado siya. Sa ugali pa lang ng amo niya, ay hindi malabong mangyari iyon. Natigil siya sa pag-iyak, nang magsalubong ang mata nilang dalawa. Ang lalim nito kung tumingin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya masanay-sanay. Iniwas niya ang mata. Nang makarating sa kwarto, ay maingat siyang nilapag ng binata sa kama, kaya nakahinga siya ng maluwag. Akala niya kasi ay ihahagis lang siya nito. Salamat po, sir. Mahina niyang sambit, bago tumalikod ng higa. Hinintay niya na marinig ang yabag nito palayo, pero hindi pa rin ito lumalabas ng kwarto. May kailangan pa ba ito sa kanya? Ano na naman kaya? Sana ay hindi siya pag-alitan, dahil sa totoo lang, ay wala siyang kalakas-lakas, kahit ang makinig sa sermon, o insulto nito ay baka hindi niya magawa. Change your dress, Arabella. Pawis ka na. Rinig niya na sabi ni Sir Drake. Oo nga pala, hindi pa siya nakakapagpalit. Bumuga siya ng hangin. Paano siya makakapagpalit, kung wala nga siyang lakas? Magagalit ba ito kung sasabihin niya na bukas na lang? Pumikit siya nang hindi na kinaya ang antok. Hinintay ni Drake na sumagot sa kanya si Arabella, pero ilang minuto na siyang naghihintay, ay hindi na nagsalita pa ang dalaga. Nangunot ang noo ng binata. Umupo si Drake sa gilid ng kama, at dahan-dahan na hinarap sa kanya si Arabella. Tulog na ito, at bahagya pang nakaawang ang labi. Agad na iniwas ni Drake, ang tingin sa hita ng dalaga, na lumantad dahil sa slit ng dress na suot nito. Nalaman ni Drake na may sakit si Arabella, nang hawakan niya ito sa braso kanina. Napakainit, at nakakapaso ang balat nito. Napahawak siya sa sentido. Dam! Mura ni Drake, nang mapansin na mas lalong pinagpawisan si Arabella. Lumayas ka na, Arabella. Hindi ko kailangan, ng hampas lupang sakitin, na kagaya mo. Sigaw ni Sir Drake sa kanya. Napabalikwas si Arabella ng bangon, at habol ang hininga na nilibot ng tingin ang paligid. Panaginip lang pala, akala ko totoo na. Pinahid niya ang pawis sa noo. Kahit sa panaginip, ay nakakatakot ang amo niya. Akala niya nga ay hindi na siya madray gising sa takot. Kapag kasama ang amo niyang binata sa panaginip, ay bangungot ang tawag doon. Muli ni Arabella na sinalat ang noo, nang maalala na may lagnat siya. Salamat naman sa Diyos. Mahina niyang usual. Mabuti, at magaling na siya. Magagawa na niya ang mga trabaho niya. Tumayo siya para magpunta ng banyo. Kailangan niyang magbihis, dahil hindi na siya nakapagpalit ng suot kagabi. Natigilan si Arabella, nang mapansin na nakasuot na siya ng luma niyang bestida. Paano napalitan ang suot niya? Sa pagkakatanda niya, ay hindi naman siya nakapagpalit dahil nakatulog na siya. Hindi kaya si Sir Drake? Nanlaki ang mata niya sa naisip. Ito lang naman ang kasama niya sa bahay. Palakad-lakad si Arabella, sa loob ng kwarto niya, habang kagat-kagat ang kuko. Kumukulo ang dugo niya. Kung ito nga ang nagpalit, bakit? Babae siya, at dapat lang na siya ang makakita sa katawan niya. Hindi niya gusto na tinitingnan ang katawan niya, ang hawakan pa kaya.
Pulang-pula ang mukha ni Arabella sa hiya at inis. Wala naman siyang iba na kasama dito sa bahay, ang amo lang niya. Saka hindi naman pwedeng multo ang gumawa noon. Kahit inis siya, ay ginawa pa rin ni Arabella ang mga dapat niyang gawin. Naghanda din siya ng almusal ng amo niya. Muntik pa siyang mapatili, sa gulat ng pagharap niya ay nasa harap niya si Miss Flor. Miss Flor, ikaw pala. Nakahawak sa dibdib na sambit ni Arabella. Maging si Miss Flor, ay ganun din. Teka, ibig sabihin kung narito si Miss Flor, ay baka ito ang nagpalit ng damit niya. Nakahinga siya ng maluwag. Mabuti naman kung ganun. Hindi nagtagal si Miss Flor, at umalis din agad. Si Arabella naman, ay naghihintay na lang na matapos kumain ang amo niya. Nang maubos ang isang oras, ay pumunta na siya sa dining hall, para linisan ang dining table. Akala niya ay wala na ang amo niya doon, pero mali siya. Maingat ang bawat galaw, na nilinis niya ang dining table. Hindi siya maaari na makagawa ng mali, dahil nakatingin sa kanya ng matiim ang amo niya. Tulad ng dati ay nanginginig ang kamay ni Arabella, habang naglilinis dahil nakatingin sa kanya ang amo niya. At dito na po nagtatapos, ang 7 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat.